Kumusta kayong lahat mga kababayan? Ito may nakita na naman tayong makatotohanang balita. Patungkol po ito sa isinampang impeachment laban sa ating mahal na Vice President na si Inday Sara Duterte. Ito sabay-sabay nating panoorin mga kababayan. Bakit na ang Ayan sabi ng po. Senator Jinggoy ay hindi na uusad ng impeachment sa Senado? Raymond, please come in. Mayor, ito ay dahil daw sa napakasikip ng kalendaryo. Ilang araw na lang kasi ang natitirang sesyon ng Kamara at Senado, magbabakasyon na sila. Ayon dito kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, doon sa kanilang legislative calendar ay mag-a-adjourn ang sesyon sa December 18. So ilang araw na lang ang natitira nilang mga sesyon, wala na lang 10 days. Ang balik nila ay sa Enero 13 at hanggang February 7. Yun ang kanilang magiging susunod na sesyon. At pagkatapos nito ay mahabang bakasyon na din February hanggang Mayo dahil doon sa May 2025 national at local election. Ang balik na nila ng sesyon ay June 2 hanggang 13. So halos ilang araw lang yun. Pakinggan natin si Senator Jinggoy Estrada. Hindi na. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February 1st week of February. Yun yung naging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada at sabi niya, hindi rin daw nakabuti ang mga nakitang pagpapatalsik ng leader ng bansa gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at nang pinalitan din o pinatalsik din ang dating Pangulong Marcos ay hindi rin naman daw nakabuti sa buhay ng mga Pilipino. Nako po mga kababayan, malamang sa mga oras na ito ay nag-iiyakan na po ang mga nagba-vloggers. Eto pa mga kababayan, pakipakinggan nyo po. Ayan. Kaibigan, nakakalungkot na balita ito para sa mga uto-uto at naniniwala pa rin sa grupo ni President Bongbong Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Ayan, dahil ang impeachment complaint nakapafile lamang po ng civil society group sa pamumuno po ni ex-senator Laila De Lima at ni Congressman Percy Sendeño. Ayan. So, ibinasura kaagad ang impeachment complaint. Medyo mahaba-haba po ito, pero araw, diba? po. So, isinaisang tabi muna ito. Bago dyan ay pag-usapan muna natin. No, lahat naman po ng kaso ay tinatanggap at dapat tanggapin ng mga ahensyang ito ng ating gobyerno, no? NBI, CIDG, SEC at lahat po ng quasi-judicial agency of the government ay wala pong karapatang tumanggi kung mayroong individual o grupo na magpa-file ng kaso, no? Sa isang tao, sa isang grupo, and so on and so forth. Yun po ay mandato nila na dapat nilang tanggapin at gawin. At yung pagpa-file po ng impeachment complaint against the Vice President, sa totoo lang, this is a number game, no? Ibig sabihin ng number game, 1/3 of the congressmen, no, nasa more than 100 plus po dapat, no, ay sumang-ayon na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At pag nakapasa naman po ito sa Kongreso, kinakailangan po na 2/3, no, more than 15 o 16 siguro, no, 2/3 of the senators ay mag-agree na dapat ay pakinggan ang mga grounds for impeachment kay Vice President Sara Duterte. So 1/3 from the Congress and 2/3 from the Senate bago po mag-proceed ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Ayan, so magkagayon man mga kaibigan, ito po ang katotohanan, no? Kaya wag po kayong maniwala kaagad na kapag nakakita kayo ng katulad po ni yung bobong na disbar na abogado, si ano ba yun? Si Bobo, ayun, si Bobo. Sino nga, nakalimutan ko yun yung loyalista. Oo, 'di ba?
Ang lakas niyang magpunta sa Supreme Court. Ganon din po si Trililing. Ayan, si Trililing. Kapag nagpakita po ng video, nagpakita po ng picture, may hawak na 10 rim ng bond paper. No? Hindi lang ata 10 rim, isang kabanyata ng bond paper yun. Kunyari, ito na yung complaint ko against Duterte. Ito na yung complaint ko sa mamamatay taong si Duterte. Ganyan-ganyan sila. Nandito ako ngayon sa RTC, nandito ako ngayon sa NBI, nandito ako ngayon sa CIDG. Ayan, magpapile ako ng kaso, ganyan-ganyan. So, lahat po yun, no? Wala pong karapatang tumanggi ang mga ahensyang iyon ng gobyerno. Kaya ang dapat nating iintindihin dito ay yung substance. Meron bang matinding ebidensya laban dun sa tao na inirereklamo? Kasi kung wala pong substance yung irereklamo, yun po ay pakitang tao lamang para ipakita sa mga bobo na naniniwala na ay, ang talino ng mga congressman, kasama yung parang bingot na congressman na si Percy, no? Ang talino ni Laila de Lima, meron siyang ground para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po ang tinatawag na bluffing, no? Kabaligtaran po doon sa sinasabi ni Trillanes, no? Yan po yung mga kunya-kunyari, pero yan po ay hindi magpo-prosper. Hindi po yan magtutuloy. Dahil kapag nagsampa po ng impeachment, that's the number game. Aside from the number game na tinatawag, dapat po ay mayroong substance, no? Mayroong bigat, mayroong degree yung ebidensya. Panoorin natin yung naging pahayag kung bakit hindi itutuloy. We have 10 days to act on it. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Yan ang medyo matagal yung Committee on Justice. Medyo mahaba-haba po ito, they pero will determine if it's compliant with form and substance. Ayan na nga po ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang impeachment dahil ang nalalabing araw na lamang ng sesyon sa Kongreso ay 9. No, 9 beses na lamang pong session. Ang kailangan po ay 10 sessions. So, ibig sabihin, kulang na po sa araw. So, hindi na po magpo-proceed. Pangalawa, no, pangalawang dahilan, kinakailangan mayroong form and substance. Mayroong form and substance. Mayroong bigat, mayroong degree, at talaga namang mabigat yung ebidensya na magpapatunay na ang mga binanggit na kaso doon sa impeachment complaint ay nararapat at mayroong katotohanan. So kung wala pong katotohanan, hindi po yan magpo-prosper. Ayan, so mga kaibigan, sa mga nagnanais malaman ang mga katotohanan kagaya po ng inyong napapanood, mga katotohanang mayroong ebidensya, don't forget to like, subscribe, and share this video dahil hindi po tayo gumagawa ng video na wala pong patunay. Hindi po tayo gumagawa ng content na wala pong ebidensya. Dahil hindi ko po ugali ang gumawa ng kwento. Ang ugali ko po ay ipaliwanag sa taong bayan ng malinaw, maayos, at naiintindihan. Putik na yan. Sa sobrang init nga po mga kababayan, yung kanilang impeachment na inihain laban sa ating Vice President na si Inday Sara. So ayun mga kababayan, maliwanag na maliwanag po na nalusaw na ang kanilang inihaing impeachment. Kaya naman bawi na lang kayo sa susunod na December pero malabo pa rin.